ang filing fee po ay 10,000 pesos. Tapos yung legal research fee po ay 100 pesos lang. So roughly mga 10,100 lang yung gagastusin. Medyo mahal pa rin sa pamantayan ng mga nasa laylayan ng lipunan, pero hindi naman po aabot ng 800,000 pesos. Ang panawagan namin ngayon, sana po nakikinig yung COMELEC, baka po pwedeng investigahan yung sinabi ng taga-vendors party list na 800,000 yung ginastos nila, kasi para lang mawala yung public perception o yung suspicion na baka may, I'm sorry to say, baka may lagayang nangyari sa loob ng COMELEC para ma-expedite yung process of accreditation of vendors party list. Sana yun po ang pangunahing depekto ng kasalukuyang party list law, kasi sinasabi in not so many words na basta ikaw ay nag-champion or advocate ng isang particular na sektor, pwede kang tumakbo. Yun yung problema, yun yung circumvention and mockery of the law na sinasabi natin, kasi hindi lang usapin ito ng mga political dynasty, kundi parte na rin ng mga malalaking negosyo na kunwari sila ay para sa mga maralita o sa mga nasa laylayan ng lipunan, when in fact they have their own interests to promote based on their own background. At sa usapin ng vote buying, confident sila na kaya nilang bilhin yung mga boto sa isang lugar at yun ay sapat na. Hindi na nila kailangang mga panyapa nationwide para makakuha ng upuan po. So yun yung kabulukan ng ating party list system, unfortunately. Profesor Danilo Araw ng Kontra Daya. Ito ay napaka-importanteng paksa natin pag-uusapan at kami po humihingi po sa inyo ng kooperasyon at tulong sa lahat ng ating nakapakinig para tayo makatulong sa vetting process ng mga kandidato sa halalan, particularly po sa mga party list group. Magandang umaga po, Profesor. Yes, magandang umaga sa iyo, Ted at DJ Chacha. Salamat po sa imbitasyon nito. Okay, sir. Sa ngayon po kasi ang sabi ng COMELEC, 160 party list ang PPD binigyan na po ng pahintulot o accreditation na lumahok sa party list system election. Kapag ganito karami ang party list na ito, gaano po kahirap sa inyo pong panig na busisiin po ang bawat nominado nitong party list na ito? Challenging po siya kasi nung nakaraang election cycle, kung matatandaan mo, Ted at DJ Chacha, 177 yung ating mga sinure na party list group, at batay sa aming pag-aaral noon, at least 70% ay bahagi ng political dynasty o kung di naman bahagi ng malalaking negosyo tulad nung na-interview nyo kanina, may dubious advocacy, may connection sa gobyerno o sa militar, may mga incumbent official na tumatakbo bilang party list nominee, o kaya naman ay may court cases or criminal charges, or particularly yung implicated sa PDAF scam. Yun yung focus namin noong 2022 party list race. Kaya you can be assured, Ted, na pag-aaralan namin ng mabuti ito, at nagpapasalamat kami na as early as now, ginagawa mo rin yung ganong klaseng advokasya, yung pagpo-profile para, well, to some extent, mapagaan yung trabaho namin. At saka syempre, mabilis na naisisiwalat sa publiko yung mga bagay na dapat malaman as early as now, even without the need for consolidating everything about the 160 or so party list groups na tatakbo po. Opo. So, sir, sino po ang katuwang papo ninyo dito at gaano karami ang inyong mga tauhan, dahil napakahirap ng isa-isahin po itong mga taong ito at yung talagang pagsiguro po sa ating ilalantad na informasyon sa katauhan ng mga bawat nominado? Meron naman po kaming mga pool of volunteers mula sa iba't ibang sektor, sa simbahan, sa information technology, sa akademya, na willing na magtrabaho. Noon pong Lunes, General Assembly. Okay, go ahead, sir. Opo, medyo naghahang yung ating internet. Sige po. Nagkaroon po kami ng General Assembly noong Lunes, at isa rin po yon sa mga pinag-usapan namin, yung para masigurado na mailalabas namin ang mabilis yung aming pag-aaral po. Okay. Sige, sir. So, ito hong pag-aaral natin po sa bawat nominee na ito, may effect ba dito? Paano po ang ating detalye dito? Kasi ginawa ng 10 ng COMELEC para nga maiwasan na yung, di ba, yung pong resignation ng buong 5. No, kung sakasakali nga po na may mga sumisingit na magiging nominado kaagad ng mga winning party list group. Kapag ba 10, hanggang ilan lang po ang ating pong betting dito? Siyempre po, yung mangyayari sa party list race, isa lang talaga yung pipiliin, yung iboboto, at batay sa batas, hanggang 3 lang. Kasi 2% isang upuan, 4% dalawa, and 6% ng total votes cast for party list group ay 3. Yun na yung pinaka-maximum po niya. Siyempre may bentahe na alam natin kung sino yung nasa order na yan ng mga party list nominee, pero yung crucial po dyan ay 3. At ngayon, mas stricto na po yung comment
Opo. nakaraang election cycle hinggil sa withdrawal and substitutions. Kaya more or less, yung first three, yun yung may posibilidad na maupo ho sa kung sakaling makuha nila yung 6% of total votes cast. Opo, sige po. So, kasi nga, kung saan po ito na isa-isahin, ang dami, ang laki pong trabaho niyan, ano po? So, Tama po. opo. So, we focus perhaps on the first 5 or first 4 or first 3? Opo, tama po yan. Pero sa bahagi ng kontradaya, we try to err on the side of caution and we will try our best to profile lahat po ng 10. Okay. Kasi alam mo naman, sa politika, anything can happen at baka mamaya may makita na namang lusot or loophole in such a way that there will again be last-minute withdrawals or substitutions, lalo na kung naramdaman ng mga party list group na sila ay makakakuha ng isang upuan. Yun po yung nangyari nung nakaraan nung malapit nang maproklama yung ilang party list group, bigla na lang nagkakaroon ng substitution and then for all you know, mga bahagi ng political dynasty ang siyang sumisingit para mag-substitute dun sa mga nag-withdraw. Opo, yung nga po ang aking pong ang aking katanungan na yan kung gaano ka-importante, Sir Dan. Kasi po, bagamat maganda yung adikain ng COMELEC ginawan 10, malay nyo may nagtatago sa pang-8 o pang-9 na yung pala ay contractor din po ng DPWH o kaya po political dynasty na kapag nangyari, mag-resign lahat na nasa ibabaw niya at siya ang papanig kapag pinalampas natin yung pong iba. So it's a must really that we have to, diba, to vet everyone sa 10 na ito, sir. Yes. Tama po yun. At saka ngayon pa lang, syempre ayokong pangunahan yung magiging resulta ng aming pag-aaral, pero may napapansin na ako na nasa ika-5, ika-4 o kaya ika-5 pwesto, nasa ika-4 o ika-5 pwesto, pamilyar yung pangalan. So parang bahagi siya ng dynasty. So yun yung yun yung dapat din nating tingnan. Sir Ted, pwede bang mag-remark lang ako doon sa sinabing 800,000 na kailangang pera para makapagparehistro? Pwede po ba? Sandali muna. Sandali, Prof. Dan. Mga kapatid, earlier today sa ating pong programa, kami po ay pinagbigyan ng pagkakataon ng first nominee ng Vendors Party List. Ito pong si Ma'am Malu Lipana na magkaroon kami ng panayam. Kung di po ninyo ito naabutan, paano mapapanood para doon sa mga late tuners? Sandali po, Sir Dan, sa mga late tuners, nakapanayam po naman yung first nominee nito pong Vendors Party List. Paano makakapanood ito? Para po mapanood niyo yung interview na yan, pwede kayo pumunta sa Radyo 5 Facebook page at sa News 5 Everywhere YouTube channel. Maging sa TikTok account po ng Radyo 5. Okay, yan po i-upload doon maya-maya po lamang ng kaunti. Natanong ko po sa kanya kay Ma'am Maluli Pana kung magkano po ang ginasta doon po sa accreditation. Ito pong tanong sa akin ngayon. At gusto ko magbigyan ng reaksyon ni Sir Danny dahil ang sabi niya po, noong una po kasi hindi niya matandaan daw, pero mga more or less 800,000 pesos ang kanila pong ginasta. Ano po ang inyong gusto sabihin po, Sir Dan? Okay, una sa lahat, humihingi ako ng dispensa na isisingit ko ito kasi alam ko naman bilang periodista may sarili kang mga tanong, so paumanhin po. Pero ano pa man, gusto ko pong sabihin na bilang marginalized groups po, hindi po ganun kalaki yung halaga ng accreditation. Baka kasi ma-discourage yung mga nais tumakbo bilang party list group na mula sa laylayan ng lipunan. Batay po sa resolution po ng COMELEC, ang babayaran lang po ay yung filing fee at saka yung tinatawag na legal research fee. Batay po sa COMELEC Resolution 9366, more than 10 years ago, ang filing fee po ay 10,000 pesos. Tapos yung legal research fee po ay 100 pesos lang. So roughly mga 10,100 lang yung gagastusin. Medyo mahal pa rin sa pamantayan ng mga nasa laylayan ng lipunan pero hindi naman po aabot ng 800,000 pesos. Ang panawagan namin ngayon, sana po nakikinig yung COMELEC, baka po pwedeng investigahan yung sinabi ng taga-vendors party list na 800,000 yung ginastos nila kasi para lang mawala yung public perception o yung suspicion na baka I'm sorry to say, baka may lagayang nangyari sa loob ng COMELEC para ma-expedite yung process of accreditation of vendors party list. Sana po ipatawag yung vendors party list para ma-settle itong sinasabi nila na 800,000 na ginastos kasi ang layo po nito doon sa required na gastusin na napakaliit na halaga kumpara doon sa sinasabing 800,000 po. Salamat sa inyo pong panonood po sa ating pong panayam kanina, Sir Dan. At nanggaling nga po ito doon sa first nominee ng COMELEC at kanya rin pong inamin na kung tama ang pagkakaalala ko, siya ho ang nagpaluwal dito po sa gastusin na ito. At yun nga po, inamin po mismo nito pong Vendors Party List first nominee, bagamat hindi po sa una namin pagtatanong sa kanya ano ba ang kanyang hanap buhay, negosyo, pag nagtitinda daw siya ng mga RTWs, etc. Pero siya po ay isa sa mga malalaking kontraktor ng DPWH kasi nga nabanggit ko kanina yung halaga ng kontrata existing po nila sa DPWH. Doon po, sir, kanina, ano po ang inyong reaksyon na ang first nominee at ang aking pong katanungan din doon po sa third nominee, kung may kaugnayan din po sa construction company, na ito nga po, inaamin po naman niya na sila po ang may-ari ng isang malaking construction company.
Yun po ang pangunahing depekto ng kasalukuyang party list law kasi sinasabi in not so many words na basta ikaw ay nag-champion or advocate ng isang particular na sektor, pwede kang tumakbo. Yun yung problema, yun yung circumvention and mockery of the law na sinasabi natin kasi hindi lang usapin ito ng mga political dynasty kundi parte na rin ng mga malalaking negosyo na kunwari sila ay para sa mga maralita o sa mga nasa laylayan ng lipunan when in fact they have their own interests to promote based on their own background. At saka minsan, tinatago, well, di naman sa tinatago, pero hindi nila openly sinasabi ito kung hindi pa makulit yung periodista tulad ni Ted at ni DJ Chacha, hindi pa malalaman yan at may expose sa publiko. So, salamat sa ginawa ninyong pagtatanong, makabuluhan po yon. Pero hindi na bago ito, Ted at DJ Chacha. Through the years, may mga halimbawa lang, may mga malalaking negosyo na nagsasabi sila ay para sa mga manggagawa. Sila ay nagsasabi na sila ay para sa mga magsasaka, pero mga malalaking Panginoong may lupa po pala. And then, through the years, again, yung mga naunang party list group as early as the first election noong 1998, mga political dynasty yung namamayagpag at yung mga pamilya na apelyido yung nandoon. Tandaan po natin, sa party list race, you only need at least 2% of total votes cast for party list at nung nakaraang party list cycle, kahit 100,000 votes lang ang nakakuha ng kahit isang upuan. Kaya mathematically speaking, makakuha ka lang ng 200,000 to 250,000 votes, more or less, depending on the number of total votes cast for party list group. Pag 200 to 250,000 votes, pwede ka nang makakuha ng at least isang upuan. Kaya ang laro ng ilang mga political dynasty at saka big business, nangangampanya na lang sila sa kanilang baluarte, sa kanilang bailiwick. Halimbawa, kung sa norte ka lang mangangampanya kasi meron ka ng voter base that is enough to assure you of at least one seat. Kaya po, through the years, yung publiko hindi talaga pamilyar dun sa lahat ng mga 160 or 177 in the case of last year na mga party list group kasi yung iba sa kanila assured na ng baluarte. At sa usapin ng vote buying, confident sila na kaya nilang bilhin yung mga boto sa isang lugar at yun ay sapat na. Hindi na nila kailangang mga panyapa nationwide para makakuha ng upuan po. So yun yung kabulukan ng ating party list system, unfortunately. Professor Dan, ang prinsipyo, intent and spirit of the law ay napakaganda. Di po ba? Opo. Opo. To represent the marginalized sector. Ang problema na binabanggit nyo ngayon na ating kinakaharap ay sa mga naging desisyon ng Supreme Court, di po ba? No? Kaya po ito ngayon pinapayagan na mangyari. Aming nakapanayam recently si Attorney Romy Macalintal at kami po ay naglambing sa kanya na baka naman maaari ikako na siya mismo bilang abogado, no, na isa po sa mga humihingi ng reforma sa ating sistemang politikal, baka naman makagawa ng kaparaanan to question or to ask the honorable magistrates of the Supreme Court to revisit the decision. Dito po sa dalawang bagay, ha? Yung pong kwalifikasyon ng mga nominado at yung pong 2% vote na kinakailangan. Kasi nga ngayon, kahit hindi ka naka 2%, makakaupo ka pa rin eh. Di po ba? Yan po ang decision. Kayo po sa kontradaya, Professor Dan, how do we correct this defect? How do we cure this abuse na ginagawa ngayon sa atin? Kayo ho, maliban dito sa ginagawa po ninyong pagbibigay ng paglalanta ng impormasyon, kayo ba sa kontradaya, meron ho kayong maaring gawin ding usaping legal dito para pagtulong-tulungan po ito ninyo? Alam po din nyo, isa sa mga long-standing project at yung pinaplano talaga namin na hindi lang masyadong nagte-take off for one reason or the other ay yung pag-revisit dun sa atong paglaom case of 2013 sa Supreme Court. Kasi in not so many words, ito yung nag-open ng floodgates para sa mga lahat ng tao, marginalized man o hindi, na lumahok sa party list group. Kasi tama ka, maganda yung intention nung 1995 party list law and then yung naging desisyon ng Korte Suprema noong 2003 na parang sinabi na dapat bigyan ng kaukulang pansin at particular emphasis yung mga marginalized sectors. Pero dahil sa atong paglaom case nga noong 2013 na nabura yung ganong klaseng intention at kahit na sino, for as long as you are an advocate of a particular sector, pwede ka nang tumakbo at yun yung problema kung bakit dun sa 63 seats na allotted para sa party list, more than 90% talagang nare-red flag ng kontradaya na hindi kumakatawan talaga sa marginalized and underrepresented. So yun yung isang dapat nating i-champion. At saka syempre, binabati rin natin si Attorney Macalintal kasi yung isa rin niyang advokasya na dapat yung mga appointive officials should be deemed resigned kung sila ay naging party list nominee. Finally, nandiyan na siya ngayon. So kumbaga, deemed resigned na sila yung appointive. Yung elective, that's another matter altogether naman. Opo, and yung issue po, Sir Dan, di ba, na dapat makakuha ka muna ng 2% from the total number of votes cast in the party list. Dahil daw po sa sabi ng Supreme Court, kahit hindi ka naka 2%,
pero pataasan na lang po ng boto para mapunan yung 63 upuan. Kayo ho, ano po ang inyong tingin dito? Ito ho ba'y dapat na rin po, panahon na rin po para ho tayo manikluhod sa ating mga maestrado to revisit this decision? Opo, kailangan ding i-revisit itong mga ito. Kasi dalawa yung schools of thought diyan eh. Una, nakalagay sa batas 2%, pero bakit sa computation ng allotted seats, pagka hindi lahat umabot sa 2%, irarank mo na lang accordingly kahit hindi sila umabot. So yun yung isang school of thought. Yung pangalawa namang school of thought, sayang yung mga upuan at halimbawa kung hindi mo ma-fill up yung 63 seats, mababawasan yung bilang ng mga party list group. Pero para sa amin po, Sir Ted, kasi nasa proseso pa rin kami ng diskusyon kung ano ba yung proper way of handling the situation, fundamental yung issue dun sa mismong party list system na gusto po sana nating baguhin. Kung marginalized, kung truly marginalized and underrepresented yung kinakatawan ng halos lahat, kung hindi man lahat na mga tumatakbo na party list group, wala namang problema kung below 2% yan kasi we can be assured that the 63 seats will be put to good use. So sa amin, we address the fundamental issue first. Yes sir, tama po yun. Yung fundamental issue ng representation sa party list system. And second thing, yun din po naman actually, ang ganda po ng wisdom doon. You deprive the marginalized of their representation in Congress kung hindi mapupunan yung seats. But that is ideal in an honest society. Yes, tama po yan. Kaya nga, ulitin ko lang Sir Ted, maraming kabulukan, maraming problema sa party list race, pero ang kontradaya, never po nang nanawagan ng abolition ng party list law. Kasi I can understand yung maraming mga kasama, maraming mga kaibigan na nagsasabi na wala namang silbi ang party list mula pa noong 1998 or so, i-abolish na yan. Pero tama ka Ted, the spirit of the law, the intention of the law is very, very well-meaning. Kaya lang, yun na nga, I'm sorry to say, it gets bastardized by the political clans, by the big businesses. Kaya yung magandang intensyon, nagmumukhang pangit. Kaya kami sa Kontradaya, we would rather amend or make, substantial revisions to the party list law, i-revisit natin ito, i-challenge yung atong paglaong case ng Supreme Court para masigurado natin na yung more than 60 seats in the House of Representatives, minority na nga yan, yung lagay na yan, hindi mababastardize at magiging backdoor ng mga political dynasty at ng mga big business at yung mga may questionableng adhikain, lalo na yung mga may pansariling interes. May tanong po si Cha. Yes po. Professor, sa Kontradaya din po ba, ililalabas ninyo o ilalabas nyo rin sa inyong mga websites or social media accounts yung listahan naman ng mga party list group na na-research ninyo na totoong nire-representa nila ang mga marginalized sector para sa mga kapatid natin, halimbawa totoong mga health workers sila o teacher na talagang ito talaga para sa inyo itong party list group na ito? Tama po yun kasi ang listahan namin, in the order of their ballot numbers. Usually ganon. O kaya minsan naman ginagawa naming alphabetical para mas madaling maintindihan. So itong dataset nito, just like in the past, open source po yan. So freely available. Tapos ito parang guide ito sa mga tao kung sino yung, para magbigyan sila ng idea kung sino yung karapat-dapat sa kanilang iboboto. So tama ka, DJ Chacha, so lahat ng party list pag-aaralan. At mula doon sa datos, people will get an idea kung alin yung quote-unquote matino at alin yung quote-unquote na hindi matino. So lahat po yan, i-cover po namin. Opo. And Sir, Professor, hindi ba din kaya, kasi wala pa ho tayong nababasa, narinig o nalaman na ginawa pong pag-aaral sa sapat na kaalaman ng mga botante tungkol sa party list system. Hindi kaya din po ito ang pagkukulang dito at panahon na rin po para mismo ang COMELEC ay maging proactive dito para po bigyan edukasyon ng taong bayan. Ano ba ang ibig sabihin ng party list election? Okay, magandang tanong po yan. Sa mga voter education program ng maraming election watchdogs, hindi lang Kontradaya kundi yung iba pa, kasama rin yung ilang remarks about the party list elections and the party list system. And to be fair to the COMELEC, sa pagkakaalam ko, kahit sa kanilang mga module, kasama yung party list, pero tama ka Ted, kulang pa. At kailangan pag-ibayuhin pa yung pag-aaral tungkol dito, lalo na yung critical analysis of how it has been bastardized through the years, I'm sorry to say. Tapos, bukod pa rito, dapat din nating i-expose yung mga political clans, yung mga malalaking negosyo sa kanilang paggamit, sa kanilang pag-circumvent ng batas just so they can have additional seats in the House of Representatives. Kaya, alam mo Ted, sa usapin ng voter education, hindi yan sober and sober analysis of the election system. Dapat talaga maging critical and adversarial tayo. Tapos ito, hindi naman natin pinupuna yung media, hindi naman natin sinasabing kasalanan nila. Pero sa aming pag-aaral, nung ako ay consultant pa ng Center for Media Freedom and Responsibility, kasi pinag-aralan din namin yung election coverage through the years noon, lumalabas na sa panahon ng halalan, underreported aspect ng election coverage
yung party list race. Or kung nakukover man, ito ay dahil sa merong sikat na tumatakbo, tulad na rin sa senatorial and local elections, hindi lahat nakukover, kundi yung mga pro-administration candidates na bibigyan ng undue advantage, airtime, or space sa media. Tapos yung mga marami sa mga party list groups ay hindi talaga nabibigyan ng kaukulang espasyo para i-articulate yung kanilang mga adhikain o yung kanilang mga pangako sa electorate. Kaya Ted, may susing papel din dito yung media sa usapin ng party list elections para magbigyan sana ng kaukulang coverage. Kaya kumbaga may mga notable exceptions. So syempre kasama na kayo roon sa nagbibigay ng kaukulang espasyo sa party list, pero sana mas marami pang mga programa at mas marami pang news media organization yung magfo-focus dito, asking the critical questions and exposing certain party list groups for what they really are. Mahalaga po yun. Opo. Sige po. So Sir Dan, hindi naman po itong ating huling pagkakataon po sa isang panayam. Opo. Mayo pa po ang halalan, pero ngayon pa lang po, no? Kayo mismo, kami dito ay nagsisimula na po dito po sa ating advokasya na sa transparent ang nga po, no, na pagkilatis sa ating mga nominado sa party list. So meron na ho ba kayong timetable? Ito ba hihintayin nyo muna lahat o kahit papaano po maglalabas kayo pa isa-isa ng mga party list po sa inyo pong agad na research para po yung propagation of information maganda na rin po ito, maaga pa lang po, malantad na. Hindi naman sa ayaw sisira. Kumbaga, ayaw mong sabihin nila na wag iboto ito, pero pinakamainam nga po talaga, malantad ang katotohanan. Sino ba ang mga uupo na nasa likod sa mga party list na ito? How soon can you do that, sir? Okay, maganda po sana nakikinig ngayon yung mga volunteer namin sa Kontradaya kasi po ang usapan namin by October 8 sa pagtatapos ng pag-file ng certificates of candidacy, mamadaliin na po namin, irarush na po namin. Of course, with due diligence din naman sa research yung aming pag-aaral so that we can release it as soon as possible. In terms of timetable, yung unang report namin tungkol sa iba't ibang forma ng pandaraya, kasama na yung vote buying, premature campaigning, and other forms of election fraud, disinformation kasama rin. By November, ilalabas po namin yung preliminary na pag-aaral on cheating. Hopefully, maisasabay namin, kung hindi man mas maaga pa, yung tungkol sa party list race. Kasi by that time, we already have an idea and we already have the information of the actual number na nag-file ng kandidatura. Kasi yung sinabi mo na 160 plus, baka meron pang hindi mag-file or baka meron pang mga maghahabol na under appeal. So, hopefully by November, we should be able to release our study po on the party list. Okay, sige Sana po. po nakikinig yung mga volunteer namin. Opo. At kami po ay ito po amin pong iniaalay ang amin pong programa bilang bahagi po para po sa pagpapalawak ng informasyon tungkol sa ating advokasiyang ito. Mabuhay po Sir Dan, hindi pa tayo tapos. Muli ho kami mga istorbo sa inyo. Opo. Yeah. Salamat, mabuhay po tayong lahat. Thank you, si Sir Danny Araw, professor po at isa sa mga nangunguna sa grupong Kontradaya.